Good afternoon guys. This is our video tutorial on how to make a HTML document. But before that, please make sure sa mga desktop and laptop user na na-install nyo na po yung Notepad++. And for those mobile user or tablet user, please install po yung editor na binigay ko. And if hindi nyo pa po na-install, you can hit pause para po hindi po magtuloy yung video. Then if na-install nyo na po, let's continue. Then first thing you need to do is to create a folder. By right-clicking, click New, then Folder. Then, ang papangalan po natin sa folder natin is HTML directory. It depends on you po kung ano po yung gusto nyo ipangalan. Hindi naman po siya case sensitive or hindi naman po siya kahit ano naman po yung ilagay yung name. Bakit po ba importanteng maggawa tayo ng isang folder for our HTML? Dito po sa folder na to, i-compile po natin lahat ng HTML document na ginagawa natin. And in the future po, mas maintindihan niyo po yung importance niya kasi po, kapag po marami na po kayong HTML documents and gusto niyo na pong i-link yung bawat HTML document na ginawa nyo, ay kailangan po is nasa isang folder lang siya para maging accessible siya. And after that, you can open Notepad++. Enter. Then to create a new document, you can control new or you can click file, then new document. And ito po ay isa pa lang text document. Paano po natin siya gagawing isang HTML document? Click file, then save as, then choose the folder na ginawa natin. For example, ito po nasa desktop, HTML directory. Double click. Then file name po. Ang gagawin ko pong file name ng HTML document ko is my first HTML. And make sure the extension is .html. It is important to make sure that ang extension po natin is .html. Bakit? Kasi po ang editor po natin ay napili ng library or saan po siya kukuha ng mga pwedeng isuggest na word. And if pag po nalaman niya na .html yung document na yon, is mararan niya po ito sa mga browser. And kapag hindi po is .html yung document nyo, pag niran nyo po siya or binuksan nyo po siya sa browser is pure text lang po siya. Hindi po gagana yung mga tags na nilagay nyo. Then click save. Then ito po na po yung magiging file name natin. Kita nyo po ba? My first HTML.html. Okay, after that, alam po ba yung tatlong importanteng tags na inuumpisahan or dapat mong gawin pag magagawa ka ng HTML? Kagaya po dito, ang unang tag po niya ay yung doctype HTML. Okay, tatype po natin. HTML. Tandaan nyo po guys na hindi po siya case sensitive. So kahit ano pong uppercase, lowercase ay accessible siya or pwede po siyang gamitin dito sa Notepad++. After that, ang sunod po natin ilalagay is yung starting HTML or yung opening HTML. So, bracket HTML. Then, closing HTML. So, ito po yung pinagkaiba kung bakit kailangan natin ilagay yung .html. Kapag nilagay po natin siya, sabi ko nga po kanina is magkaka-option tayo or magkaka-suggestion yung Notepad kung ano po yung tags na pwede nyo gamitin. And close. And tapos na po tayo sa HTML. Ang sunod naman po is head. Head, opening. Then head, closing. Okay. Kita nyo ba guys? Na kada closing is may backslash. Please make sure po na kada mag-opening po kayo is may closing. Kasi yan po nga yung most common error or most common mistake na mga editor or ng mga programmer. And after that, ilalagay po natin sa loob ng head yung title ng magiging web page natin. And gagamitin po natin tag is title. Then, kung ano po yung gusto nyo maging title. For my web page po, ang gagawin ko po ay my first HTML. And then, close ko po yung title. After that, tapos na po yung head natin or yung
utak ng magiging HTML natin. Bakit ko po siya sinasabing ito yung utak or yung mental state ng HTML? Kasi po, dito po nilalagay yung mga importanteng stuff, pero hindi siya physically nabubuild kapag nirun nyo na po siya sa Chrome or sa mga browser. Ang importante nilalagay po dito sa head ay yung pag-aaralan po natin sooner, yung JavaScript or yung CSS. After that, tapos na po tayo sa head. Ang sunod naman po natin is yung body. Okay, body. And then, closing body. After that, ilalagay po natin sa loob ng body kung ano po ba yung gagamitin natin or ano po yung tag na gusto natin na ma-view or magamit. Ang gagamitin ko po is header 1. So, H1. And then, ano po yung ilalagay ko? For example, CI Tech, which is yung school natin. Then, close ko po yung header 1. And that's it. After that, you can save the file. And if gusto nyo pong i-check, punta lang po kayo sa folder na ginawa nyo. Minimize. Then, puntahan nyo po yung folder. Then, open nyo po yung document nyo. In running the document or in viewing the display of your web page, you can choose different browser. Right-click and click Open with. And you can choose if Google Chrome nyo ba siya gustong makita, Internet Explorer, Microsoft Edge. And for example, gusto ko po siya makita sa Google Chrome. I will click Google Chrome. And ito na po yung content ng web page natin. Nakita nyo po. Ang ginawa ko pong title is my first HTML, which is displayed here sa may logo. And ang content naman po ng body natin, ito po yung nasa laman ng body natin, is CI Tech. Then ito po siya. Pansinin nyo po na ang mga tags ay hindi po nadi-display sa isang browser. Kagaya nga po nung nasa PowerPoint natin, yung explain, sila lang po yung tumutulong or sila lang po yung nag-identify kung paano ba i-display yung word na gagamitin natin or yung content na gagamitin natin. After that, you can add another content po. For example, maglalagay po ako ng paragraph. And ang laman po ng paragraph ko is yung meaning ng HTML, which is hypertext, markup, language. Then I will close it. And I will save it. Please make sure guys, na kada update nyo is sinesave nyo siya. For example, kita nyo po ba? Kulay red pa siya means hindi pa siya nasisave. And when I press Ctrl S, it is saved na po. And you can go to Chrome again. And hindi nyo na po siya kailangan ulit buksan. Pwede nyo po siyang i-refresh na lang. Refresh. As you can see, ito po yung paragraph na ginawa natin. And the difference between using heading and using paragraph ay yung heading po is mas malaki po yung font niya. And parang naka-bold po siya. Yung style po niya is naka-bold. And iba po yung gamit niyang font style. And dito naman po sa hypertext is mas maliit siya. And that's it po. Kung may gusto po kayo idagdag, you can just hit enter. Then lalagay niyo po kung ano yung header na gusto nyo. And for our first activity po, you will make a HTML or a web page na ito po yung laman. I will show po yung example. First activity, lalagay ko na lang po siya sa desktop. Ito po yung magiging first activity nyo. Ang title po niya is activity 1. Then lalagay nyo po yung name, nickname, birthday, age, and address, and contact number nyo po. And sa paragraph po is ilalagay nyo po is what are your expectation in website development and expectation nyo po sa akin as your teacher. And that's it. If you have any question, you can PM me through Teams or you can message me sa Facebook or kontakin nyo na lang po yung contact person ko sa klase nyo para mas mabilis ko pong makita yung concern nyo. Goodbye and thank you.